hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pangunahing suspect sa Davao City bombing sasampahan na ng kaso ng Philippine National Police. Improvised explosive device na nakuha sa sasakyan ni Talitay Maguindanao Vice Mayor Sabal, kahawig ng ginamit sa Davao bombing. Bagyong Ferdy magdadala ng malalakas na ulan at hangin sa Northern Luzon. Isa pang bagyo, inaasahang papasok na rin sa Philippine Area of Responsibility bukas. Dalawang positibong kaso ng Zika virus infection sa Iloilo, kinumpirma ng Department of Health. Yes. Malacanang Kamao, wagi kontra Ombudsman Grabbuster. Ngayon po ay araw ng Martes at 13 sa buwan ng Setyembre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang tatlong magkakahiwalay na insidente sa Nueva Ecija, Mandaue City at Quezon City kagabi. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sugatan ng dalawang lalaki matapos tumilapon sa kanilang sinasakyang motorsiklo sa Batasan Hills Tunnel sa Quezon City kaninang alas 12 ng hating gabi. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at Barangay Batasan Rescue ang dalawang nasugatan na sina Marvin Amata at Brandon Gadi na nagtamo ng sugat at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa mga tauhan ng Barangay Batasan Hills na unang rumisponde sa lugar, papauwi na sana mga biktima sa kanilang tahanan sa Barangay San Antonio nang mawala ng kontrol ang minamaneho nitong motorsiklo dahil sa madulas na kalsada. Galing sila sa party, inuman. Matulin na po yung takbo nila. Pagkatapos malapatan ng pangunang lunas, ay dinala na ng Barangay Batasan Hills Rescue ang mga biktima sa East Avenue Medical Center. Isang babae na biktima ng hit and run ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay Bakilid, Mandaue City, pasado alas 6 kagabi. Nagtamo ng galo sa kanang paa ang biktima na si Grace Pareha at idinadaing ang pananakit ng kanyang paa at hita. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang sugat ni Grace at nilagyan ng splint ang deformity. Pagkatapos ay dinala ng grupo si Grace sa Vicente Soto Memorial Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Ayon kay Grace, patawid siya sa AS Fortuna Street nang mabangga ng isang motorsiklo. Tinulungan pa siya ng driver ng motor na makatayo, ngunit nagmadaling umalis nang makita ang paparating na traffic police ng Mandaue City. Nilapatan naman ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang isang 19 anyos na binata matapos masugatan sa nangyaring riot sa Barangay Hall sa San Vicente, Gapan City alas 8:30 kagabi. Ayon sa biktimang si Alvin de Guzman, papunta lang sana siya sa isang tindahan nang habulin umano ng saksak ng isang lasing sa lugar. Nagtamo ng gasgas sa braso at siko ang biktima dahil sa pagkakadapa. Inabol nga ako ng ice pick nung isa tsaka ng 29 Kaya ako nagkaganto ako, nagkadanda pa ako doon para lang makatakbo. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Sasampahan na ng reklamo ng Philippine National Police o PNP ang pangunahing suspect sa Davao City bombing na umano'y nag-iwan ng bag na may lamang bomba sa night market noong gabi ng September 2. Ito ang balita ni Victor Cosare. Kasong multiple murder at multiple frustrated murder ang nakatakdang isampa ng Philippine National Police laban sa prime suspect ng Davao City Blast. Kasama rin sa ihahaing reklamo ng pulisya ang paglabag sa Human Security Act of 2007. Ayon sa PNP, natukoy ang pagkakakilanlan ng suspect sa tulong ng mga testigo sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila sa mga larawan ng mga kriminal o terorista na hawak ng pulisya. We are ready to file the case actually by tomorrow. As to the testimony of our witness, they are very certain. As to how it was presented, it is the art of investigation. Subalit hindi muna pinangalanan ng Special Investigation Task Force ang suspect maging ang grupong kinabibilangan nito. Ayon sa pinuno ng SITG, hindi pa rin establisyado sa ngayon ang motibo ng pambubomba. We confined ourselves dun sa bomber because that is what our evidence says so. Now, as to the link of this and association of this is another matter for investigation.
Wala pa rin anyang konkretong ebidensya na magpapatunay na sangkot sa bombing incident si Talitay Vice Mayor Abdul Wahab Sabal na naaresto dahil sa pagdadala ng baril, bomba at ilang gramo ng shabu. We have evidence but we need already some corroboration to finally link. Yan ang isa sa challenge and difficulty sa investigation. May tracker teams na rin ang pulisya na naghahanap sa suspect. It's a good thing that our city government is giving that reward kasi napakahirap naman maghanap ng tao lalong-lalo na yung kung may kumukup-kup sa kanila. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Hindi pa nasasampahan ang reklamo ng PNP si Talitay Maguindanao Vice Mayor Abdul Wahab Sabal kaugnay ng Davao Night Market Blast. Ito ay dahil wala pa silang matibay na ebidensya sa kabila ng pagkakatulad ng improvised explosive device na nakita sa sasakyan nito at sa ginamit sa pagsabog. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi pa rin makumpirma ng Philippine National Police ang kinalaman ni Talitay Maguindanao Vice Mayor Abdul Wahab Sabal sa Davao Blast. Ito'y kahit na katulad ng ginamit na improvised explosive device sa pagpapasabog sa Davao ang nakuha sa sasakyan nito sa Awang Airport, Datu Udin, Sinsuat, Maguindanao. Ayon kay AIDG Director Police Senior Superintendent Albert Ferro, hindi ito nangangahulugan na ito na ang mastermind sa Davao Blast, kaya't patuloy silang nangangalap ng mga ebidensya. Doon po kasi sa Maguindanao area, yung mga common kasi yung ganong klaseng explosives, yung mortar rounds na yun. So as to yung talagang to brief our public na yun po ay iniimbestigahan po natin. Sinabi pa ni Ferro na kabilang sa nakuha sa sasakyan ni Sabal ang M16 rifle, 2 granada, isang 45 pistol at isang IED 60mm mortar round na may nakadikit na radyo at telepono na katulad ng ginamit sa Davao Blast. Sa asawa naman ng BC Alcalde na si Mohana Sabal, natagpuan ang 12 sachet ng hinihinalang shabu. Kaya naman, sinampahan na ito ng kaukulang reklamo sa Department of Justice. Yung kasamahan niya doon may nakumpiska po tayong droga, so Republic Act 9165 and Republic Act 10591 yung Comprehensive Firearm Law, and yung sa explosives naman ay yung illegal possession of explosives. Alas 8 ng umaga noong September 8, nakatanggap ng impormasyon ng PNP mula sa isang informant hinggil sa isang high-value target na nakatakdang mag-transport ng shabu mula Maynila patungong Maguindanao at darating ito ng alas 12 ng hapon. Ang tinutukoy na high-value target ay si Talitay Maguindanao Vice Mayor Abdul Wahab Sabal na kabilang sa listahan ng narco-politician ni President Rodrigo Duterte. Kaya naman, inihanda ng pulisya ang pag-aresto kay Sabal at nadakip ito sa Awang Airport, Datu Udin, Sinsuat, Maguindanao noong September 8 matapos sumakay sa isang Toyota Grandia kung saan natagpuan din ang mga baril. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Sa iba pang balita, walang nakikitang masamang epekto ang Malacanang sa pagpapatupad ng Visiting Forces Agreement o VFA at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa sinabi ni Pangulong Duterte na pagpapaalis sa tropang Amerikano sa Mindanao Region. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Wala pang ibinibigay na formal na direktiba si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagpapaalis sa United States Forces na nasa Mindanao Region. Nilinaw din ng Malacanang na ang tanging dahilan ng pahayag ng Pangulo ay upang protektahan ang mga Amerikano sundalo sa nakaambang panganib sa rehiyon dulot ng extremist groups. He was also referring to the fact that in Mindanao, especially in the areas where, in Muslim areas, in Moro areas, their lives are in danger. They would be kidnapped, they would be shot at, whatever it is. In other words, that was part of the reason why he said go. Binigyan diin pa ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na wala pang direktang epekto ito sa Visiting Forces Agreement at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Policy set in stone. Okay? That policy yet. But these are backgrounders for possible future action.
Samantala, wala pang natatanggap na formal request ang Amerika para sa pag-withdraw ng US Special Forces sa Mindanao. Ayon kay US State Department spokesman John Kirby, bagamat nakarating na sa kanila ang naging pahayag ni President Duterte, ay hindi pa sila nakakakuha ng official communication mula sa Pilipinas sa bagay na ito. As far as we know, haven't actually been made or certainly communicated to the United States government. Secondly, this is really more of a matter for the Defense Department if and when such a decision would be transmitted by the Philippine government. But as far as we know, there hasn't been. So it really would be premature to get ahead of that. Tiniyak naman ni Kirby na mananatiling committed ang Amerika sa pakikipag-alyansa nito sa Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Malacanang. Aminado naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na maaapektuhan ang tulong na naiaambag na Estados Unidos sa mga sundalo ng bansa kung aalisin ng US servicemen sa Mindanao. Ito ang balita ni Brian De Paz. Sinang-ayunan ng Armed Forces of the Philippines ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa kaligtasan ng US servicemen sa Mindanao laban sa teroristang grupo. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo, hindi malayong madamay ang mga ito sa galit ng Abu Sayyaf, bunsod ng ginagawang opensiba ng militar. We have been providing us with assistance. That being the case, hindi malayo na maging subject sila ng attack. Bagamat aminado si Colonel Arevalo na may epekto sa AFP sakaling tuluyang alisin ang mahigit 100 US servicemen sa Mindanao, tiniyak naman ito na gagawin ang lahat upang hindi maapektuhan ang kanilang misyon na sugpuin ang terorismo. They provided us with technical assistance, training, and shared information or shared intelligence that help us in our conduct of anti-terrorism campaign. This may affect us, but the effect is not enough. Sa ngayon ay wala pang natatanggap na formal na direktiba ang AFP sa naging pahayag ng kanilang Commander-in-Chief. Tiniyak ng AFP sa publiko na ang alyansa ng bansa at US Defense ay nananatiling singtibay ng bato at nakaayos na rin ang kanilang mga aktibidad sa buong taon ng walang hadlang. Kasama na rito ang consultative planning activities sa buong taon ng 2017. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Walang dahilan upang patalsikin sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang pahayag ng mga opisyal ng Liberal Party o LP sa harap ng issue na sila ang nasa likod ng umano'y impeachment case laban sa Pangulo. Ito ang balita ni Grace Casin. Wala po kaming binabalak na ganun. We have not met on this and we deny that we are part of such plot if indeed that plot exists. The Liberal Party has nothing to do with it. Tahasang itinanggi ng mga opisyal ng Liberal Party na may binabalangka silang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kasunod ng naging pahayag ng Pangulo na mayroong isang grupo na nais na mapatalsik siya sa pwesto. Ayon kay LP Stalwart Caloocan Representative Egay Erice, walang dahilan para ipa-impeach nila ang Pangulo. Sa 33 miyembro ng LP sa Kamara, 28 dito ay sumama na sa majority group. Gusto po namin na magtagumpay ang pagkapangulo ni President Duterte dahil iisa lang naman tayo, mga Pilipino tayo. Ayon kay Senator Leila de Lima, marahil nag-ugat ang issue dahil sa pagkontra niya sa ilang mga reformang ginagawa ng Pangulo. So siguro ako ang tinitingnan nila. Sa akin sila galit. And since yellow ako, ang interpretation nila may plano akong i-oust o impeach ang ating Pangulo. So saan naman po nanggagaling yan? Di nga kami nagmi-meeting. Plano namang kausapin ni Vice President Leni Robredo ang Pangulo upang linawin ang maling impormasyon at tiyakin na buo ang suporta ng LP sa ipinapatupad na reforma ng Duterte administration. Sagot naman ng Malacanang sa LP. Oh, that's good that they're denying. Tiwala naman ang isang miyembro ng supermajority na hindi papasa sa Kamara ang anumang impeachment complaint laban sa Pangulo. I don't think if it's really a numbers game, no, which usually is, I don't think they have the numbers to do any
impeachment moves here at the House of Representatives. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Susunod sa ito ang balita. Dalawang positibong kaso ng Zika virus infection sa Iloilo, kinumpirma ng Department of Health. Jurisdiksyon ng Senado sa reklamo laban kay Senator Laila de Lima kaugnay ng manipagtanggap niya ng pera mula sa mga nakukulong na drug lord, kinwestiyon. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Napanatili ng bagyong Ferdy ang taglay nitong lakas ng hangin habang papalapit sa Northern Luzon. Alamin natin ang latest sa galaw ng bagyo mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center live. Go ahead, Ray. Magandang gabi, Atty. Reggie at sa ating mga kasambahay. Walang nabawas o nalagdag sa mga lugar na nakataas ang babala ng bagyo dyan sa may area ng Northern Luzon. At napanatili din itong bagyong si Ferdy ang taglay na lakas ng hangin na kaninang alas 4 ng hapon ay namataan ng Pag-asa sa distansyang 165 kilometers sa silangan ng Basco, Batanes. Taglay ito ngayon lakas ng hangin na 215 km per hour at yung pagbubuso ay abot na sa 250 kph. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 24 na kilometro kada oras. Nakataas pa rin ang signal number 4 sa may Batanes Group of Islands, signal number 10 naman sa Babuyan Group of Islands, signal number 2 sa Ilocos Norte, Apayao at Northern Cagayan. Sa mga lugar na yan, nakataas ang signal number 2, 3 and 4 ay makakaranas po ng masungit na lagay ng panahon. Samantalang ang signal number 1 ay nakataas po sa nalalabing bahagi ng Cagayan, sa Northern Isabela, Kalinga, Abra at Northern Ilocos Sur. Makakaranas naman po dyan ng mga pagulan at pagbugso ng hangin. Ayon sa Pag-asa, maaaring ngayong gabi, late night or kaya mamaya bukas ng madaling araw ay posibleng nasa vicinity na ng Batanes itong bagyong si Ferdy at inaasahan nga na magdudulot ito ng malalakas na mga pag-ulan sa lugar na yan, lalo na yung nasasakop po ng 600 kilometro na pinaka-diametro nitong bagyo at bukas po ay posibleng lumabas na rin ito ng Philippine Air Responsibility matapos itong manalasa din dyan sa may area ng Taiwan kung saan ina-expect na masasakop din yung Taiwan itong pinaka-diametro ng bagyong si Ferdy. Samantala, isa pang bagyo din ang inaasahan na papasok ng Philippine Area of Responsibility bukas at ito ay may international name na Malakas. Pero kung ikukumpara yung taglay nitong lakas ng hangin, ito ay mas mahina dito kay Ferdy. Papangalanan naman itong Hener. Ayon sa Pag-asa, nasa 1,625 km na ito sa silangan ng Luzon at yung taglay ng lakas ng hangin ay 85 kph at yung pagbugso ay abot na rin sa 100 km kada oras. Ayon din sa Pag-asa, halos same yung track o pareho yung tinatahak na track nitong bagyong si Hener kumpara dito kay bagyong Ferdy at maaaring makaapekto din sa mga susunod na araw. Ang kaibahan lang, mas posibleng mas malakas yung hatak na sa habagat nitong bagyong si Hener kumpara dito kay Ferdy. Sa ngayon kasi, Atty. Reggie, ay meron pang isang bagyo dyan sa may area ng Vietnam. Ito yung naging dahilan kung bakit nahati yung puwersa nitong habagat na sana ay nakaka-apekto ngayon sa ating bansa. Pero hati yung puwersa nito kaya kaunti lang yung naranasan natin mga pag-ulan, partikular dito sa may area ng Luzon. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, light to moderate rains po ang ating maranasan, gayon din sa may western section ng Visayas, dyan sa may Panay at Negros Island. Kasama na rin po ang Zamboanga Peninsula at yung area ng ARMM. At patuloy nating babantayan itong after nitong bagyong si Ferdy, ay babantayan naman natin itong bagyong si Hener. Ating latest sa lagay ng panahon, balik sa Atty. Reggie. Ray, isang tanong lamang, no, may posibilidad ba na mag-merge itong dalawang bagyo na to, itong si Hener at si Ferdy? Sa ngayon, Atty. Reggie, ang pinaka-track nitong si Ferdy ay pupunta after ng Taiwan, ay pupunta ito ng area ng China. Doon siya doon yung track na pinapakita at halos magkasunod. Wala pang pinapakitang senaryo kung ito ay mag-merge. Pero ang pinapakitang senaryo,
halos magsusunod sila, yung pinaka-track. Kasi ngayon talagang ganun lang naging senaryo, magkasunod lang sila at doon din datahaking yung direksyon papunta dyan sa may area ng Batanes. So magkasunod. Wala pang pinapakita na senaryo na sila ay magme-merge, Attorney Reggie. Maraming salamat, Ray Pelayo. Nag-ulat ng live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa ibang balita, 2 panibagong kaso ng Zika virus infection ang kinumpirma ng Department of Health o DOH sa Iloilo City. Ito ang balita ni Vincent Arboleda. Kinumpirma ngayon ng Department of Health na 2 sa mga nakasalamuha ng babaeng una nang nagpositibo sa Zika sa Barangay Benedicto sa Harong Iloilo City ay apektado na rin ng virus. Ayon kay Iloilo City Health Officer Dr. Bernard Caspe, 2 sa mga kasambahay ng unang pasyente ang nahawa ng virus matapos ang isinagawang pagsusuri ng Research Institute for Tropical Medicine sa mga ito. Ayon sa DOH, tanging skin rashes lamang ang nakita nilang sintomas sa 2 pasyente, di tulad ng naunang pasyente na nakaranas ng skin rashes, pananakit ng kalamnan at pamumula ng mga mata. May fully confirmed sa Zika virus. Is patri kita expect na nga may aragid man because may mga contacts ang first victim mo. Subalit nilinaw naman ng DOH, hindi nagdadalang tao ang 2. Sa ngayon ay nakarecover na ang mga ito mula sa kanilang mga sintomas, kaya naman hindi na ito kailangang pang i-confine sa ospital. Samantala, kinumpirma rin ni Caspe na maraming Aedes aegypti na lamok na siyang carrier ng Zika at dengue sa naturang lugar. Damog isang Aedes na lamok dito sa Benedicto. So ang intervention DOH is inside residual spraying kami sa the whole barangay. So that's almost more or less 530 houses. Bukas ay titipunin ng City Health Office sa mga residente sa Barangay Benedicto sa Harong Iloilo City upang mabigyan ng sapat na kaalaman ng mga ito sa mga nararapat nilang gawin upang maiwasan ang pagdami ng lamok at ang posibleng pagtaas ng kaso ng Zika virus. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, Iloilo. Nilinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nabanggit sa kanyang pakikipagpulong kay Indonesian President Joko Widodo ang napabalitang umano'y pangsang-ayon niya sa execution kay Mary Jane Veloso. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Nel Maribohok, live. Yes, Nel. Sa Pasay City, sa kanyang talumpati, ipinangako ni Pangulong Duterte ang nasa kalahating bilyong piso para sa mga kagamitan ng Air Force dito sa Villamor Air Base. Kaugnay ng usapin naman sa kaso ni Mary Jane Veloso, ipinaliwanag ni Pangulong Duterte na hindi nila ito napag-usapan ni Indonesian President Joko Widodo. Napag-usapan lang naman. Pag sabi namin na we will implement the laws, I told them, hindi ko na hinintay. I said, Mr. President, so as not for him to apologize or anything, said, Mr. President, I have my laws here. It's good that you have the death penalty here, because at least you can bring it down to the barest minimum. I said, go ahead and implement the law. We never mentioned about Veloso. Sinabi ko lang, we will respect the judgments of your courts. Ayon sa Pangulo, ilan sa mga napagkasunduan ng dalawang bansa ay tungkol sa pakikipaglaban sa piracy at illegal na droga. Kaugnay naman ng modernization sa Armed Forces of the Philippines, nais ni Pangulong Duterte na bumili ng mga makabagong kagamitan sa Russia at China. Panahon na rin anya na seryosohing mabuti ang usapin sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Duterte, paglalaban ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea, kabilang na dito ang exclusive economic zone. Sa kasalukuyan, nandito pa rin si Pangulong Duterte sa Villamor Air Base para naman sa pakikipagpulong sa airmen ng Armed Forces of the Philippines. Monica? Maraming salamat, Nel Maribohok, live na nag-uulat mula sa Pasay City. Samantala, nangangailangan pa ang Ethics Committee ng Senado ng karagdagang pampagdinig bago maresolba ang reklamo laban kay Senator Leila De Lima. Ito ang balita ni Joyce Balancio.
Hindi pa rin nadidesisyonan ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang reklamong inihain laban kay Senator Leila de Lima kaugnay ng manipagtanggap niya ng pera mula sa operasyon ng iligal na droga. Ito ay dahil hindi pa napapag-aralan ng lahat ng miyembro ng komite ang nilalaman ng reklamo. Sa naturang reklamo, binanggit ni Attorney Abelardo de Jesus ang naging pahayag ni President Rodrigo Duterte laban kay Senator Leila de Lima noong August 17 kung saan sinabi niya na tumatanggap umano ang dating Justice Secretary ng pera mula sa mga sindikato ng droga at ginamit na pondo sa kanyang kampanya. Sa pagdinig kanina, hindi nagkasundo ang mga miyembro sa kung ano ang uunahing iresolba, kung form and substance o jurisdiksyon, alinsunod sa committee rules. Katwiran ni Senator Franklin Drilon, dapat desisyonan muna kung may jurisdiksyon ng komite sa reklamo dahil hindi pa naman miyembro ng Senado si de Lima nang mangyari ang binibintang sa kanya. Kasi useless, even if you determine that the form and substance is sufficient, if we have no jurisdiction, what is the use of that ruling? Tingin naman ni Attorney Karen Jimeno na nagsilbing General Counsel. You have to determine form and substance, which requires just looking at the acts, whether they were committed at the time the respondent was already senator. And I think that by relation to the other sections of the rules, would necessarily entail looking at jurisdiction in a... Ayon naman kay Senator Vicente Soto III, dapat maaksyonan agad ang reklamo. Sa tingin ko dapat pagsamahin na namin. Ang tingin ko dapat isabay na. Ang desisyon na gagawin doon isabay na. Para wala nang nabibitin pa. Bagaman hindi dumalo sa pagdinig, naghain na rin ang sagot si Senator de Lima sa reklamo at ipinapaubaya na sa komite ang pagre-resolba sa issue. I respect my colleagues, I respect the Ethics Committee, so I leave it to their good sense and sense of fairness, their sense of judgment, kung ano ang gusto nilang gawin. Sa Huwebes, inaasahang magpupulong muli ang komite hinggil sa issue. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Hindi pinagbigyan ng Supreme Court ang hiling na bawiin na ang Temporary Restraining Order o TRO na nagbabawal sa pamahalaan na mamahagi ng injectable contraceptive na Implanon at Implanon NXT. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Mananatili ang pagbabawal ng Korte Suprema sa paggamit ng injectable contraceptive na Implanon at Implanon NXT matapos hindi pagbigyan ang hiling na bawiin na ang TRO laban dito. Nais ng DOH na alisin ang TRO dahil masasayang lamang ang supply ng naturang contraceptives na nakatambak sa mga bodega ng gobyerno. Sinabi na rin ni dating Health Secretary Janet Garin na malaking dagok ang TRO sa implementasyon ng RA 10354 o mas kilala bilang RH Law. Ngunit hindi ito kinatigan ng Second Division ng SC. Pending the resolution of the controversy, the motion to lift the temporary restraining order is denied. Sa halip, ibinalik ng Korte Suprema sa Food and Drug Administration ang kaso at inatasang magsagawa ng pagdinig upang alamin kung pampalaglag ng sanggol ang mga contraceptives na Implanon at Implanon NXT. Ito'y matapos mapatunayan ng Korte na 77 contraceptives ang inaprubahan ng ahensya nang walang kaukulang konsultasyon sa publiko sa kabila ng pagtutol ng mga petitioner. Giit ng mga petitioner sa kaso, lahat ng contraceptives na inaprubahan ng FDA ay abortifacient o nagsisilbing pampalaglag ng sanggol. Wherefore, the cases docketed as GR number 217872 is hereby remanded to the Food and Drugs Administration, which is hereby ordered to observe the basic requirements of due process by conducting a hearing and allowing the petitioners to be heard on the recertified, procured, and administered contraceptive drugs and devices, including Implanon and Implanon NXT, and to determine whether they are abortifacients or non-abortifacients. Inatasan ng Supreme Court ang FDA na gumawa ng panuntunan sa pagsusuri at pag-aproba sa mga contraceptive na gagamitin sa ilalim ng RH Law. Inatasan din ito ang DOH na gumawa ng detalyadong panuntunan sa pagbili at pamamahagi ng mga contraceptive. Paliwanag ng Korte, kailangan ito upang mapangalagaan ang karapatang mabuhay ng mga sanggol na nasa sinapupunan. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Supreme Court.
Samantala, alamin natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Ihahatid sa atin ni Victor Cosare, live mula sa Davao City. Maayong gabi, Victor. Maayong gabi, Angela, o gani ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Gibawi sa Zamboanga City Government ang mga motorsiklo nga una nang gihatag sa Central Local Police. Kini mao ang balita ni Dante Amento. Desmayao el gobierno local de Ciudad de Zamboanga por causa hindi justo el usada del mga motorsiklo kaya dali con el policía local. 50 Kawasaki Rouser motorsiklo kaya manda usa con el policía particularmente na Police Station 11 donde este el centro del pueblo para conducir patrulla y hace más fuerte visibilidad de policía. Pero asigon con el alcaldesa, poco lang el tamera sila taman patrulla. Por eso, derecho yaman recall con estos todo el gobierno local. Because the intention of this, nadali kita 50 rousers, is for police visibility in the central district. I made my rounds and my order on Saturday was utilize all government-provided vehicles by the police. What do we see? I only saw 6 rousers escondido pa na kanto. Yadali el alcaldesa Climaco con el City Director del Policía para administrar con el Magayan Recall motorsiklo. Este tiempo, tiene más 100 motorcycle units, el Oficina del Policía Local o Tropa Este con el mga vehikulo que tausan na patrolya. We have talked with our city mayor and nag-discuss po nila gamitin itong motorcycles lalong-lalo na dito sa ating Central Business District. Dante Amento, UNTV Noticias y Resgate, Ciudad de Zamboanga. Apektado pagihapon ang panginabuhi sa kapin 300 ka mga tindero sa Rojas Night Market sukad nga mibusikad ang usa ka bomba sa maong lugar o sa kasimana na ang milabay. Pipila pa lang ang mga mibalik sa pagsuroy sa night market sa kahadlok nga mausab ang maong panghitabo. Wala pa pud mibalik ang uban sa kanhing nakapwesto sa lugar. Kung kaniadto adunay 367 ang gapamaligya sa night market, sa pagkakaron 335 pa lang ang mibalik. Pero katong sa mga nahadlok nga mubalik, okay naman, safety naman ang Rojas, dili pareha sa una. Karon dagan naman ta makita mga pulis nagasuroy-suroy para sa ato ang seguridad diri sa Rojas. Apan padayon nga nakaalerto ang mga pulis ug sundalo sa dakbayan sa Davao, ilabi na sa mga lugar nga ginaadto sa kadaghanang lumulupyo sa syudad aron mabantayan ang ilahang seguridad. Kapin sa 2,000 nga estudyante ang nahimong benepisyaryo sa scholarship program sa lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Bulacan. Kini mao ang balita ni Nestor Torres. Kasabay ng programa ng lokal na pamahalaan ng tulong pang-edukasyon para sa kabataang Bulakenyo, mahigit 2,000 mag-aaral ang pinagkalooban ng scholarship sa iba't ibang paaralan sa Bulacan. Ang mga college student ay napili dahil sa kanilang mahirap na kalagayan. Scoliosis po, bali na-operahan po ako nun. Kaya po, naging hirap po yung mga magulang sa akin na pag-aralin po ako. Pinapasok ko po dun sa enrollment ko po. Dun po sa school din ko po pinapasok. 4 years na po ako yung scholar ngayong taon. Tapos, nag-apply po ako scholar dahil po kulang po kami sa financial na pangangailangan po. Yun po, sana po makahanap po ako ng magandang trabaho bilang engineer. Tapos makatulong po sa pamilya. Tsaka po maibalik ko po yung mga naitulong nila. Nahati sa 2 ang scholarship grant. Ang academic scholar na may general weighted average na 2 ay pagkakalooban ng 5,500 pesos worth of scholarship grant. At ang educational assistance kung saan kinakailangan lamang na maipasa ng isang estudyante na mula sa mahirap na pamilya ang kanyang mga subject. Pagkakalooban naman ito ng 3,000 pesos worth of scholarship grant. Nasa 8 milyong pisong halaga ang inilaang pondo ng gobyerno sa Bulacan State University, Bulacan Polytechnic College at Bulacan Agriculture State College. Pagkatapos naman na makapag-aral ang mga scholar, hangad ng local government na magkaroon ang mga ito ng disenteng trabaho. Sulitin nawa ninyo ang
pagbutihin ang inyong pag-aaral na lubusang marating ninyo ang magandang buhay na nakatalaga sa sinumang nagsisikap. Ang pag-asa ng ating kinabukasan at ang kayamanan ng ating bansa. Ayon kay Bulacan 1st District Representative Jonathan C. Alvarado, plano na niyang ihain sa Kongreso ang batas na mag-oobliga sa lahat ng universidad sa buong bansa na magkaroon ng mga scholarship grant ang mga mag-aaral, partikular ang mga may hirap. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. O kana mao ang mga balita gikan sa atong mga provincial correspondents sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Gikan diriya sa Davao City, balik sa inyo diha sa studio, Angela. Daghang salamat, Victor Cosare mula sa Davao City. Dalawang 2,486 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Yes! Malacanang Kamao, wagi kontra Ombudsman, Grabbusters. Jovit Baldovino, first time aawit ng isang praise song sa ASOP Grand Finals sa Nobyembre. Nagbabalik ang ito ang balita. Patay ang 2 suspected drug pushers sa 2 magkakahiwalay na buy-bust operation ng mga pulis sa Maynila. Samantala, isang retired seaman ang binaril ng riding in tandem criminal sa Lipa City. Ito ang balita ni Jericho Albano. 5 tama ng bala sa katawan ang ikinamatay ng suspected drug pusher sa Tondo, Maynila matapos makaengkwentro ng mga pulis pasado alas 8 kagabi. Natunugan umano ng suspect na nakilalang si alias Buko na mga poser buyer ang kanyang katransaksyon sa 300 pisong halaga ng shabu. Na-recover sa suspect ang marked money, 3 pakete ng hinihina ng shabu at ang 38 kalibre ng baril. Samantala, patay din ang isa pa umanong tulak ng droga sa isinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng Station Anti-Illegal Drugs ng Manila Police Station 9 sa Aldecoa Street, Malate, Maynila, pasado alas 12 kagabi. Kinilalang napatay sa alias na Gregi. Naisugod naman sa ospital ang isang kasama ng suspect na si alias JR dahil sa tama ng bala sa mga kamay. Na-recover sa 3 pakete ng hinihinalang shabu, 38 at 22 magnum na mga kalibre ng baril. Itong buy-bust ng mga ating kapulisan ay kasama sa watchlist ng ating police station. Kasama siya sa top most drug personalities. At sa Batangas, dead on the spot ang isang lalaki matapos barilin sa ulo sa harap ng kanilang bahay sa Barangay Sico, Lipa City kagabi. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, papasok na sa bahay ang biktimang si Danny Retiro, retired seaman, ang barilin ng mga suspect na sakay ng motorsiklo. Agad na tumakas ang 2 lalaki na nakasuot ng sombrero at helmet. Tumanggi namang magbigay ng panayam ang mga kaanak ng biktima habang inaalam pa ng mga pulis ang motibo sa krimen. Jericho Albano, UNTV News and Rescue, Philippines. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Quezon Avenue. Ito ang balita ni Mon Ocson live. Yes, Mon, go ahead. Magandang gabi, Angela, sa mga uuwi ng area ng Manila. Sa oras na ito, nadadaan po ng Quezon Avenue. Medyo maluwag pa naman dito sa may area ng EDSA. Pero kung kayo ay malapit na dyan sa may area ng Espanya, medyo magkakaroon po ng konting pagbagal sa daloy ng mga sasakyan. Tingnan po natin ang sitwasyon ng traffic dito sa may EDSA Quezon Avenue. Yan po nakikita nyo ngayon ay ang underpass ng EDSA Quezon Avenue at ang eastbound lane ng Quezon Avenue ay medyo moderate to heavy traffic na po.
Itong ibabaw, yung service road going po ng EDSA ay nagkakaroon lamang ng kaunting delay dahil po sa palitan ng stop and go. Pero itong ilalim po, yung underpass going po ng elliptical road ay mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Yung traffic po na yan, yung moderate to heavy traffic po na yan ay hanggang dyan sa may area, tapat po ng East Avenue, Elliptical Road, dyan sa may tapat ng Quezon City Hall, tapat po ng Kalayaan Ave, hanggang sa may area po ng Philcoa. Luluwag lamang itong eastbound lane ng Quezon Ave, makalagpas po dyan sa may area ng Philcoa going po ng Tandang Sora at hanggang makarating po kayo ng Fairview. Yung mga pupunta po ng Maynila na magmumula naman dito sa may area ng EDSA Quezon Avenue, light traffic po at walang magiging problema. Itong westbound lane ng Quezon Avenue, may kaunting traffic lamang dyan sa may tapat ng West Ave at kanto ng Roosevelt. At dyan po sa may G. Araneta, subalit maging maluwag naman hanggang sa may Welcome Rotunda. Subalit ito pong area ng Espanya, mabagal po sa oras na ito going po ng area ng Quiapo. Silipin naman natin ang ilang mga live points natin sa Metro Manila. Unahin po natin dyan sa may Quezon Boulevard, sa may Quiapo, sa may Maynila. Yung po mga papunta po ng Loton sa oras na ito ay moderate traffic po tayo dyan sa area na yan. Habang sa mga papunta naman po ng Espanya, magmula po dyan sa may area ng Quiapo ay moderate traffic din naman sa oras na po ito dyan sa may area ng Quezon Boulevard, Quiapo, Maynila. Punta naman tayo sa may EDSA, particular dyan sa may EDSA Guadalupe. Yung po mga papunta po ng Shaw Boulevard o yung northbound, moderate to heavy traffic na po yan. Yung pong traffic na yan, mag-start po yan sa may pagbaba pa lamang ng Magallanes Interchange. Kasama na po ang area po ng Ayala, Buendia at hanggang dyan nga sa may Orense, sa may Guadalupe, moderate to heavy traffic po. Habang ito naman papunta po ng Ayala o yung southbound lane mula po sa Orense ay heavy traffic naman po dyan sa may area na yan, na kung saan ay marami rin naman po tayong mga kababayan ang pauwi na rin dyan sa may south area, na kung saan nagdudulot naman po ng pagbagal sa daloy ng mga sasakyan. Ayan, paalala po sa ating mga kababayan, ang number coding hanggang mamayang alas 7 pa po, lahat po ng sasakyan. Ang plate number nagtatapos sa number 3 at number 4. Bawal po sa lahat ng mga lansangan sa Metro Manila. Yan po ating traffic update. Balik sa Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson. Live na nag-ulat mula sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City. Samantala, dumako naman tayo sa mga balita sa labas ng bansa. Ihahatid sa atin na ating kasambahay na si Darlene Basingan. Good evening, Darlene. Good evening, Monica. Here are the stories or the top stories around the globe. South Korea and U.S. senior officials hold a bilateral defense forum in Seoul today to discuss security issues, particularly in the Korean Peninsula. Eric Ferrer has the news. 최근 북한이 제5차 강력한 핵실험에 대한 비난이 커지고 있습니다. 한국 정부는 북한의 병결의 지역에서 추가 핵실험은 언제든지 할 수 있는 준비가 되어 있는 것을 확인했습니다. 한국과 미국의 고위 관리는 이번 북한의 위협 등 여러 가지 보안 문제를 논의하기 위해 어제 서울에서 열린 국방 포럼 참석했습니다. The United States remains committed to the defense of the ROK against the North Korean threat with all aspects of conventional missile defense and nuclear capability. 한미 동맹에 대한 가장 큰 위협은 북한 핵 미사일을 정권의 생존 수단으로 여기는 김정은 개인이라는 점에 유의해야 합니다. 한편 아베 신조 일본 총리는 올해 초부터 북한이 자행한 두 핵실험을 절대 용납할 수 없다고 군구의 관계자가 말했습니다. 北朝鮮がわずか9ヶ月の間に2度にわたって核実験を強行しました。断じて容認できません。国際社会の非難の声を無視し、弾道ミサイル発射も繰り返しています。先月、今月と立て続けに我が国の EEZ にミサイルが撃ち込まれました。前例のない事態であります。 북한은 지난 일요일 최근의 핵실험에 대한 제재를 무섭다라고 밝히며 핵무기 개발은 지속적으로 하겠다고 말했습니다. 북한은 올해 빠른 속도로
미사일에 대한 여러 가지 실험을 하고 있으며 핵 단도가 이웃 나라 한국과 일본, 조약의 경우 아시아와 세계에 대한 위협과 우려를 자아내고 있습니다. 에릭 페레르, UNTV News and Rescue, 대한민국. Two U.S. supersonic B-1 Lancer strategic bombers fly over South Korea today in a show of force and solidarity with its ally, amid heightened tensions following North Korea's fifth nuclear test on Friday. The two bombers conducted a low-altitude flight over Osan Air Base in South Korea, which is 77 kilometers or 48 miles from the demilitarized zone border with the North, and about 40 kilometers from the South's capital, Seoul. The scheduled flyover was delayed last Monday due to weather conditions in Guam, where the bombers are stationed. Some 500 rescued migrants arrived safely in Italy's Sicily following a busy weekend of rescue operations by the Italian Coast Guard in the Mediterranean. Francis Roldan reports. Centinaia di migranti, tra cui neonati e bambini, salvati dal Migrant Offshore Aid Station, MOAS, con la motonave Phoenix, sono stati portati al sicuro al porto siciliano Augusta. Lunedì, circa 500 migranti sono stati tratti in salvo da 3 gommoni al largo delle coste della Libia, parte dei circa 3.400 migranti soccorsi durante il fine settimana in quasi 30 operazioni separate e coordinate dalla Guardia Costiera italiana. This time we found 3 rubber boats. There were a lot of children, even some babies just 1 week old. So it was really very impressive this time. We were working together with other NGO boats and Navy boats as well. But everything was okay. No casualties. I soccorritori hanno portato in salvo 2.300 migranti sabato, 10 settembre, in 18 operazioni di soccorso distinte nel Mediterraneo e ulteriore 1.100 provenienti da 8 gommoni e 2 barche la domenica, 11 settembre. Una barca spagnola appartenente alla Forza Marittima Europea, una nave della Marina irlandese, una nave britannica, barche di 4 organizzazioni non governative, oltre alle navi della Marina e della Guardia Costiera italiana, sono state coinvolte nella operazione di soccorso, ha detto la Guardia Costiera in una dichiarazione. Nessuna informazione precisa è stata data circa la provenienza dei migranti. Da quando le persone hanno attraversato la frontiera tra la Turchia e la Grecia, la peggiore crisi di immigrazione europea dalla Seconda Guerra Mondiale è ora focalizzata sull'Italia, dove circa 115.000 persone sono arrivate entro fine agosto, secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati UNHCR. Francis Roldan, UNTV News and Rescue, Italia. Tens of thousands of people across Mexico marched on Saturday challenging President Enrique Peña Nieto's proposal, defying Mexico's conservative norms. Arcy Reyes reports. Desde que el presidente Enrique Peña Nieto empezó con esta campaña contra la familia, estamos opuestos. Queremos papá, mamá e hijos. No hay otro, no hay matrimonio, no hay matrimonio si no hay papá y mamá. Jamás podrán engendrar 2 hombres o 2 mujeres una criatura. Decenas de miles de personas en todo México marcharon el sábado 10 de septiembre para protestar contra el matrimonio homosexual, desafiando la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de reconocer el matrimonio homosexual en todo el país, tradicionalmente conservador. Las organizaciones de la sociedad civil y varios grupos religiosos se reunieron en la ciudad occidental de Guadalajara y en el extremo norte de la península de Yucatán. Por la familia, unidos en la familia, la protección de los niños y la protección también del matrimonio natural. Matrimonio homosexual está permitido en la Ciudad de México, así como en varios estados que incluyen Coahuila, Quintana Roo, Jalisco, Nayarit, Chihuahua y Sonora. Peña Nieto ha propuesto cambiar la Constitución para permitirlo a nivel nacional.
El nieto acusado, que está lidiando con descontento sobre una economía en desaceleración, escándalos de conflicto de intereses, violencia de las pandillas de drogas, se ha abierto a las críticas por medio de pedirles a los legisladores a debatir el matrimonio homosexual. La Corte Suprema de México dijo el año pasado que las leyes que limitan la unión entre un hombre y mujer eran inconstitucionales. El matrimonio gay aún está prohibido por las leyes locales en muchos de los 31 estados en México. Arci Reyes, UNTV Noticias y Rescate, Bogotá, Colombia. And those are the stories making headlines around the world. Back to you, Monica. Thank you, Darlene Basingan. Nakamit ni table tennis player Josephine Medina ang bronze medal sa ginaganap na 2016 Paralympics sa Brazil. Ito ang balita ni Rina Villamor. Nakakuha na ng kauna-unahang medalyang Pilipinas sa 2016 Paralympic Games. Ito ay sa pamamagitan ng pambato ng Pilipinas sa table tennis na si Josephine Medina. Nakuha ni Medina ang bronze medal sa Women's Single Class 8 Division matapos talunin ng German na si Julianne Wolf sa scores na 11-5, 11-6 at 11-7. Nakuha naman ng reigning champion na China ang gold. Sa interview ng International Table Tennis Federation, sinabi ni Medina na matagal na niyang ipinapanalangin sa Diyos na balang araw ay makapag-uwi siya ng medalya para sa Pilipinas. At dahil sa kanyang paniniwala at pagpupursigi, ay nakamit niya ang kanyang pangarap. Si Medina na isang polio victim ay nanalo na rin ng gold sa ASEAN Para Games sa Singapore noong 2015. Ang unang medal na nakamit ng bansa sa Paralympics ay bigay ni powerlifter Adeline Dumapong noong 2000 Sydney Games. Samantala nakuha ng China ang una nitong gold medal sa archery sa ongoing Rio 2016 Paralympics. Tinalo ng tambalan ni Wu Chunyan at Zhao Lizhu ang Iranian duo 5-3 sa mixed team recurve open. Ilang world record din ang na-break kahapon. Samantala, dalawang ulit na nagtala ng record ng Malaysian long jumper na si Abdulatif Romney sa men's T20 at nakuha ang gold nang malandag niya ang 7.60 meters. Naka-break din ng world record si Katina Cox ng Great Britain nang pangunahan niya ang C4 to C5 500 meters time trial sa Velodrome sa tiempong 34.59 seconds. Nauna nang naka-silver medal si Cox sa women's 100 meter 38 class. Rina Villamor, UNTV News and Rescue, Philippines. Tinalo na Malacanang Kamao ang Ombudsman Graf the Busters sa kanilang pagsasagupa sa UNTV Cup Season 5 noong linggo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. De la Cuesta, 3. Yes! Luanzon. Drive sa gitna. Luanzon stretching and putting it in. Nakaligtas sa mahigpit at diktikang sagupaan ang rebranded Malacanang Kamao kontra sa mas pinalakas na Ombudsman Graf Busters sa kanilang unang tagpo ngayong season sa UNTV Cup na ginanap sa Pasig City Sports Complex noong linggo ng hapon. Tinalo ng Malacanang ang Ombudsman sa score na 82-70. Nanguna sa Malacanang si former PBL player Eric De La Cuesta na kumabada ng 22 points, 3 rebounds at 4 na steals kaya tinanghal na best player of the game. Kabilang dito ang 3-point shot na naging mitsa ng 17-0 run ng Kamao upang mabawi ang abante at dumistansya ng husto sa Graf Busters sa huling 4 na minuto ng laban. Nagambag naman sina Vishnu Dasabier ng 14 points, 3 rebounds at 4 na steals at si Norberto Paruchelen ng 13 points at 3 rebounds. Abante lamang ang Kamao ng 3 puntos sa pagtatapos ng first quarter, 21-18. At 2 puntos sa second quarter, 36-34. Ngunit bumawi ang Graf Busters at tinapos ang third quarter lamang ng 3 puntos, 57-54.
Nagawa pang lumamang ng ombudsman ng 5 points sa huling 6 na minuto ng laban. Ayon sa Graph Busters, malaking kawalan sa kanila ang 6'5" center na si MC Caceres na na-injured at napilitang ilabas sa last 4 minutes ng ball game. Siguro napagod lang din yung players, tapos breaks of the game, nakatira ng 3 points yung Malacanang. Yun, yung breaks of the game. Tapos na-injury yung MC Caceres namin. So masakit. Masakit yun eh. Mabigat. Nanguna sa Graph Busters si former 2001 RP Men's Basketball Team player Ronnie Sagala na may 29 points, 5 rebounds at 1 assist. May 15 points at 14 rebounds naman si Mark Anthony Marcos at 12 points at 6 rebounds si former PBA player Manuel Caceres. Aminado ang Malacanang kamao na malaki ang pressure, ngunit masaya sila na dalhin ang pangalan ng opisina ng Pangulo ng Bansa sa Liga ng mga Public Servant. Number one kasi when we build this team and we know that we're gonna represent the office of the President, sinabi ko itong team na to dapat to maganda yung samahan. Ayun yung sa tingin ko naging key para sa success nitong game na to, na kahit things doesn't fall our way during doon sa gitna ng laro, pero yung samahan ng mga players together with the coaching staff, ayun yung nagdala sa amin till the end. Matatandaang nabigong makuha ng Malacanang ang una nilang salang sa championship match noong Season 3 kontra Judiciary Magis, samantalang tinapos lamang ang torneo sa ika-7 pwesto noong Season 4. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Nice move sa ilalim. Pinaghandaang mabuti ng singing champion na si Jovit Baldovino ang pag-awit ng praise song sa Grand Finals ng A Song of Praise o ASOP Music Festival ngayong Nobyembre. Ito ang balita ni Aches Carion. Hindi nagdalawang isip si Jovit Baldovino na tanggapin ang alok na maging isa sa mga interpreters para sa Grand Finals ng A Song of Praise o ASOP Music Festival sa darating na Nobyembre. At dahil first time nakakanta ng awit ng papuri, kakaibang pakiramdam din ang kanyang nadama sa recording session ng awiting Ang Iyong Pangalan na komposisyon ni Romarico Mendiola Jr. na Tubong Tacloban. Ikinatuwa rin ni Jovit ang pagtanggap ng record producer na si Dr. Musico sa kanyang suggestions para sa ikagaganda pa ng awit. Nagsusulat din po ako, din tinutulungan ko po si Doc kasi sabi ni Doc, or may suggestion po kasi siya, tinatanong niya ako kung okay ba to, kung gagawin natin. Ako naman po, so chinecheck ko din kung sa tingin ko naman po okay. Sinabi pa ni Jovit na napapanahon ang mga singing-songwriting competition katulad ng ASOP dahil hindi lang ito malaking tulong sa OPM industry, kundi nagsisilbi rin itong paalala para sa mga kabataan. Yung ginagawa ng ASOP, sobrang iba to kasi kailangan dapat lagi tayo may ganito eh. Kasi ang dami ng bata nakikinig, dapat inong nauuna nilang papakinggan bago yung iba. Abangan si Jovit Baldovino sa kanyang rendisyon ng rock ballad genre na Ang Iyong Pangalan sa Grand Finals ng ASOP Year 5 sa Nobyembre 7 sa Araneta Coliseum. Ajes Carion para sa A Song of Praise Music Festival. Sa mahigit 2,200 residente ang natulungan sa medical mission ng UNCV at Members Church of God International sa Matnog, Sorsogon. Ito ang balita ni June Soriao. Ang bayan ng Matnog sa lalawigan ng Sorsogon ay isang third-class municipality sa pinakadulong bahagi ng Luzon. Binubuo ito ng halos 40,000 residente na karamihan ay mahihirap. Kaya naman agad tinugunan ng UNTV at ng Members Church of God International ang hiling na medical mission ng mga residente dito. Yung mga tao nandito ngayon, mga galing pa yan sa mga liblib na lugar ng Matnog. Kaya nakikita natin marami sila kasi talagang ang hirap ng makarating ng tulong ng gobyerno dito sa mga lugar na to. Labis naman ang tuwa ng mga ito dahil nagkaroon sila ng pagkakataong magpatingin sa mga doktor at espesyalista na katuwang ng himpilan sa advokasiyang makatulong sa kapwa. So ito pong ginagawa ninyo ay napakalaking tulong, lalo na po sa aming taga-Matnog. Ito ay isang oportunidad
Kaya kailangan naming lahat na taga-Matnog i-grab ang opportunity kasi bihira po itong mangyari. Itong ginawa ng UNTV kasama yung Kamanggawa Foundation Corporation, talagang napakagandang halimbawa na sana magtuloy-tuloy, hindi lang dito sa bayan ng Matnog, kundi sa ibang probinsya. Umabot sa mahigit 2,000 kababayan natin ang napagkalooban ng libreng check-up, bunot ng ngipin, salamin sa mata, mga gamot at iba pa. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating mga balita sa sports, entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Rich. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.